energy na ba ang lahat? Lagi-lagi! Cheers, miss! Dabaglita! Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila! Parang hindi good morning yung isinisigaw ng aking buhok ngayong oras na ito. Parang goodbye conditioner, hello dryness. Uy, baka naman. Baka naman may gustong mag-sponsor ng conditioner dyan. Magandang umaga sa lahat ng ating mga panggana nakikinig sa kanilang mga tahanan. Magandang umaga sa lahat ng mga misis na may tampuhan pa rin sila ni Mister. Oy, bakit naman? Magpapasko na. Paano kasi itong si Mister, late na naman umuwi at may amats pa. Kaya naman misis, patawarin mo na. Huwag mo nang patagalin yung iyong tampururot sa iyong Mister. Ha? Nakakaloka ka. Nag-aalmusal pero hindi ka nag-iimikan. Ngingiti na yan. Hoy, pangga. Wag nating ipagsawalang bahala yung mga ganyang tampuhan kasi minsan diyan nag-uumpisa yung pagkakalabuan ng inyong relasyon, 'di ba? Lahat naman ng bagay ay nag-uumpisa sa maliit na bagay hanggang sa lumalaki, hanggang sa hindi nyo na nakakayanan, nauuwi sa hiwalayan. Kaya wag na kayong magtampuhan, 'di ba? Kasi mas masarap magbigay ng pagmamahal, ng pag-ibig ngayong Kapaskuhan. Speaking of pagbibigay ng pagmamahal ngayong Kapaskuhan ay talaga naman parang pangga hindi talaga natutuwa at hindi inirerekomenda ng mga animal welfare group ang pagreregalo. Ang pagreregalo ng alin? Ng mga alagang hayop, 'di ba? Ang sabi ng Animal Welfare Group ay iwasan na lang muna daw ang pagreregalo ng mga hayop na sa ating mga mahal sa buhay kasi nga responsibilidad, 'di ba? Bibigyan mo ng aso pero ang gustong alagaan giraffe. So paano? Di sinopon lang din yung aso, kawawa naman yung dog, 'di ba? Wag ganon, 'di ba? Wag nating sayangin dahil may buhay 'yan, 'di ba? Mamaya mapariwara lang yung aso, alam mo naman may buhay 'yan. 'Di ba nakakaloka ka? Speaking of buhay medyo hindi magiging maganda ang parang Pasko nitong bata kasi merong natagpo ang bata dyan sa may Las Piñas. Baby, oo. May natagpo ang baby sa labas ng simbahan dyan sa may Las Piñas. Sa pagitan ng dalawang sasakyan, nakalagay ito sa eco bag at nakabalot ito. Nakakaloka. Ano ba naman yan? Mrs., bakit mo naman ginawa yan? 8 months pa lang yung anak mo at meron pa siyang sepsis. Nakasalukuyan niya yung ginagamot pa rin sa pagamutan. Nakakaloka. Very good yung nakadiscover tumawag ka agad ng ambulansya. 'Di ba? Tunay nga na may hiwaga ang Pasko at ang Pasko ay para sa mga bata. Sibiruin mo yung bata nasa pagitan ng dalawang sasakyan. Paano kung nasagi yun ng sasakyan, 'di ba? Siguro na protect pa rin siya ng kanyang guardian angel. Tama! Pero ito ang chika ko for today's video. Teka lang, bago tayo mag-umpisa ng chikahan natin, di ba may mga parikot-rekot tayo ng mga balibalita.
So eto na nga, para sa mga hindi nakakakilala sa akin at sa mga papasok lamang sa ating live, ako po ang inyong Tita Cora at sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa na ngayon ay nasa Samal Island. Ayan, ito po ang Baklita. Say woo woo! At kayo'y nakatutok sa number 1, 06.7 Energy FM Pangga. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo. Oy, Pangga, eto na nga ang main chismis for today's video. Alam mo ba? Alam mo ba kahapon na meron man nagtitrending na screenshot? May resibo na naman. Ay, grabe. Kasi nga, eto mga Panggaha, uunahin ko muna dito sa unang bahagi ng ating chismisan ngayong umaga, no? Ang main character natin dito ay si Herlyn Budol at saka si Rob Gomez. Si Herlyn Budol, sa mga hindi nakakilala, mas kilala ito sa tawag na hipon. 'Di ba nag-umpisa siya sa Wawawin ba? Wawawin sa show na Wawawin ni Willie Revillame. Ngayon ang chika mga Pangga, may kumakalat na na screenshot ng convo nila nitong si Rob Gomez at parang may pakahulugan ng mga kanilang mga pinag-uusapan. Ang nakakaayan. At nakakaloka dito, medyo maselan yung mga kanilang pinag-uusapan kasi may chika dito na parang nagugutom na itong si Herlyn Budol. Ang gusto nitong si parang kainan ganon. Hindi ko kayang i-explain. Ano yan? Yung isa? Ano ba? Patingin ako ng isa. Ayan, para mabasa ng atin. Punta ako, okay lang. Tayo, go. Gutom na ako, kain kita. Ay, hindi ko kaya sabihin yan. Toby, kailan ka ba? Ikaw, Toby. DJBB Toby. Kailan ka ba huling nasabihan ng kainin? Ikaw ba kinakain ka ba ng kalungkutan, Tobes? Eto kasi Herlyn Budol ay parang nagtuturoan sila ni Rob Gomez kung sino ang kakain sa kanilang dalawa. So meron silang convo na ganon na allegedly ay talaga namang ipinost daw di umano nang nakakuha ng cellphone nitong si Rob Gomez. Ang nakakaloka dito Pangga, ang nachichismis ngayon na nagpost nito ay yung misis nitong si Rob Gomez. Pero wala pa rin confirmation na kung yung misis ni Rob Gomez na nakakuha ng phone. Pero clearly, ang gusto lamang daw nung taong nagpo-post na yon ay sirain ang kanyang reputation. Bakit naman kasi ganon? Magkainan ba naman? Hoy, alam mo, may chika pa nga nitong mga nakarang araw, di ba? Nitong mga nakarang linggo na yata. Mga ilang linggo na din na nakakalipas na itong si Rob Gomez ay nabuntis. Itong si Herlyn Budol. Pero agad naman nilang pinabulaanan yan. Pero kasama yun dun sa pinag-uusapan nila. Kasi itong si girl, parang nag-PT siya nag-pregnancy test siya. So may takot. Napapraning si ate mo. Pero hindi natin sure kung edited yung kanilang yung kanilang chikahan doon, yung pinost na yun. Kasi eto nakakapagtaka, DJ Baby Toby, di ba? Parang bakit putol-putol, di ba? Hindi dugtong-dugtong yung kanilang pag-uusap. Parang hindi natin ma-connect that. Parang portion by portion yung kanilang pinag-uusapan. Nakakaloka. Pero last August, eto nga, may dagdag ko lang na pag-uusapan na din naman natin tong si Rob Gomez. Last August kasi, may pag-aaway itong mag-asawa, itong si Rob Gomez at yung kanyang asawa, na wag na lang ba nating pangalanan? Ayan, sige nga, pangalanan na natin. Si Shaila Robertera. Meron silang Rebortera. Meron silang parang tampuhan or issue na. Kasi nga, itong si Rob, na-interview siya sa Fast Talk ni Tito Boy. At dininay niya yung pagkakaroon nila ng relasyon. Kasi tinanong siya kung single siya or taken. Aba, itong Rob, sinabi single. Syempre, misis mo yan. Dinay mo ba naman yung misis mo? Diba? Di nagtampo.
Tapos makalipas lamang ang ilang araw, nag-post na itong si Rob at humihingi nga ito ng tawad dito kay Shyla Rebortera. Pero kung matatandaan natin last August, di ba? Natatandaan nyo pa ba? Yung nag-post itong si Shyla Rebortera, Shyla na lang. Medyo tongue twister yung pangalan niya. Alam niyo naman, Tita Cora nyo, bulol. Diba? Nag-post itong si Shyla na na may mga pasa-pasa siya. At allegedly, parang ang sabi, baka daw binugbog ito ni nitong kanyang jowa na si Rob. Baka ha? Alam niyo naman kapag mga usapang ganyan, 'di ba? Yung mga yung mga pambubugbog sa mga kababaihan. May batas na sumasaklaw sa karapatan ng mga kababaihang nasasaktan physically, emotionally, lahat ng 'di ba? Isulong ang karapatan ng mga kababaihan. Ganon. Diba? Pero balik tayo dito kay dito kay Herlyn Budol. Nagbigay na siya ng opisyal na pahayag itong si Herlyn Budol tungkol doon sa pagkakasangkot niya. Doon sa usaping mga chika-chika na ganyan na kesyo may nangyari sa kanila ni Rob Gomez, 'di ba? Ang chika ni Herlyn, showbiz nga talaga. Ito pinost niya dun sa kanyang ex account sa dating Twitter. Ayan ha. Showbiz nga talaga. Pag dedicated ka sa trabaho mo, gagawan ka ng issue. Dati sa Wawawin, gumawa ng issue na buntis daw ako. Ngayon naman sa magandang dilag may issue ulit na buntis ako ulit. Ano susunod sa Black Rider? Mabubuntis ako ulit? Sabi ni Arlene. Pero Pangga, ikaw ba kung tatanungin ka, totoo kaya na si Herlyn Budol yung talagang kausap ni Rob Gomez doon? Ano ba yan? Kung alam mo kung totoo man na itong si Rob Gomez yung kausap, yung talagang sila yung magkausap doon sa nakapost doon sa, kasi nakapost to mismo sa account ni Rob Gomez eh. Kung totoo man nagtaksil itong si Rob Gomez, ang sarap niyang kaltukan. Diba? Ang sarap niyang kaltukan. Kumakalat na nga yung memes eh, di ba? Na, oy, pahinga ka muna Andrea, ako muna ito. Sabi ni Herlyn. At kung totoo man tong issue na to na itong si Herlyn Budol nagtaksil dito kay naging dahilan kung bakit nagtaksil itong si Rob Gomez sa kanyang asawa, ay girl, ang sarap mo din kurutin sa singit. Sa dinami-dami naman ng mga lalaki, bakit naman yung may karelasyon, 'di ba? Kung totoo man ha. Kasi 'di ba, ako kasi ayoko talaga ng mga cheater. Dapat sa mga cheater talaga nilalagay sa isang island na puno ng mga snakes. Kasi doon sila belong, 'di ba? Pero alam mo, hindi pa natatapos dyan dahil isang babae pa lang itong napag-uusapan natin, nakakaloka itong si Rob Gomez. Kung totoo man kung totoo man itong mga chika na ito na siya ay nagtaksil dito kay Shyla. May anak pa naman sila, 'di ba? Nakakalungkot. Pero yun na nga, yun yung unang nakakalungkot, yung i-deny mo yung Diyos ko naman, bakit naman ganon? I-deny mo ba naman yung asawa mo? Diba, ang ganda-ganda naman itong si Shyla. Diba, beauty queen din ito, diba? Pero mamaya sa ating pagbabalik, isang beauty queen din ang ating pag-uusapan. Nakakaloka. Alam mo, itong 2023, hindi na natapos ang mga kagimbal-gimbal at mga nakakalokang mga pasabog. Diba? Puro issue ng pagtataksil. Magtatapos na ba talaga ang mundo kaya naglalabasan ng mga demonic entities? Kasi 'di ba hindi naman kung totoo man di ba hindi naman gawain ng matinong tao na pagtaksilan mo yung taong nagmamahal sa iyo? Chika ko lang naman. Kung totoo man Hindi ba? Ganun ang mungkahin ng inyong Tita Cora. Kung hindi mo na mahal, hiwalayan mo na lang kaysa lokohin mo. Ganon. Pero hindi ko naman kayo pinangunahan dahil relasyon nyo naman yan. I don't preach. Ganon. But anyway, Pangga, magbabalik ako mamaya dahil may isa pa akong chika sa inyo tungkol sa isa na namang beauty queen.
beauty queen na nasasangkot naman din sa mga ganitong issue ng screenshot. Nakakaloka. Kaya wag kayo maglilipat ng radyo, ituloy-tuloy pa rin natin ang tugtugan at saka tawanan mamaya sa aking pagbabalik. Pero sa kabubukas lamang na kanilang radyo, sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa, ako po ang inyong Tita Cora at ito ang Baklitas. Woo! Woo! At kayo'y nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo, sabihin mo.